Yung project ng binata ko mga boss. Oh. Uwi na tayo mga boss. Pero bago ako umuwi, dadaan muna ako ng post office mga boss. Kaya start ko na to kanina. Mga 10 minutes na itong naka-start. Daan muna ako ng post office at nako, ayokong dadaan dun eh. Kailangan kong dumaan sa post office para tignan yung ating mga bayarin, yung mga bills mga boss. Nako, tubig at kung ano pang klaseng mga bayarin. Ganun kaya importante yung post office dito sa amin mga boss. Let's go mga boss at drive na ako. Gutom na rin ako. Mainit, lumabas si haring araw pero malamig ang hangin sa labas. Yan, ito na tayo. Ay ako, naatok pa ako mga boss. Pansit ang nakalagay dito. At spaghetti. Yan, yung niluto ni Mrs. kahapon. Para ko inaantok pagdating ng hapon eh. Ayoko naman matulog kasi alam nyo na high blood ako. Hanggat maaari iniiwasan ko matulog sa hapon. At isa pa, kapag natulog ako ng hapon, mahirapan ako matulog sa gabi. Tapos ang pasok ko madaling araw. Wala pa rin akong part-time eh. Ay nako, napapabahin pa ako pambihira. Kunin ko lang mga boss. Ito na ang ating bayarin mga boss. Pa isa, dalawa. Let's go mga boss, uwi na tayo. Gutom na rin ako. Wala masyadong tao ngayon dito, kung mapapansin nyo.
Pakita ko sa inyo. Ayan. Yun na tayo. Dito tayo dumaan. Dito sa bahay ni Maria. Sa amin sa Pilipinas, yung mga matatanda na gusto mong paalagaan, yun ang tawag sa amin ng bahay ni Maria. Ayun yung Northern Lights College, din nag-aaral yung mga kababayan natin Pilipino. Grabe yung sigat tong araw, no? Tingin yung snow, oh. Hindi pa rin matunaw-tunaw. Ayan, ito yan, oh. Ayan yung bahay ni Maria. Yung mga punong yan, pagdating ng summer, ang gandang tignan ng mga yan, mga boss. Gusto ko tong lugar na to dinadaanan, eh. Kasi ang daming puno. Nandito tayo. Karet. Ay, nako po. Wait natin. Ayaw pa yun. Nag-green din. Malinis ang salamin ko ngayon, mga boss. Sinipag akong punasan. Yung salamin ko lang sa harap, pinunasan ko. Let's go! Kain na! Yung project ng binata ko, mga boss, oh.
Pagkatapos namin kumain ni Mrs. mga boss, magwa-washroom ako. Sabi sa akin ng Mrs. ko, huwag ka muna mag-washroom. Kasi may project yung anak mo dun sa washroom. Nakaka-proud naman, bago ko ipakita sa inyo. Nakaka-proud mga boss. Alam niyo nung, syempre tayo mga magulang. Pag mga ganyan yung ginagawa ng ating mga anak, na pa-proud tayo. Nung parang kailan lang, di ba? Nung bata pa siya, inahatid namin sa school. Ngayon, nung binata na siya, natuto na siyang mag-drive, nag-aaral siyang mabuti, at ngayon this year, pag-graduate na siya. At ang napili niyang kurso, alam niyo na, syempre, yung medyo talaga physical at medyo maraming trabaho talaga, tulad ng pagkakalikot. Yan, yung sasakyan niya, siya lang ang nagme-maintenance ng sasakyan niya yun. Wala lang, nakaka-proud bilang tatay, di ba? Pag yung nakita mo yung anak mo na nakakatulong na sa inyo. Tutulad itong ganito na sana ang gumawa. Pakita ko sa inyo. Kita niya na. Papatuyuin ko lang yan ngayon hanggang bukas. Paglabas ko ng alauna ng hapon, kasi may pasok ako sa sa Freshmart. Pag-uwi ko ng hapon, yun, lilinisin ko na yung gilid. Tatanggalin ko na yung mga nasa gilid na makakapal para maganda na siyang tingnan. Pagod yung binata ko. Papahinga. Di ba? Laki na ng pakinabang natin, pagka malaki na yung mga anak natin. Kaya nakaka-proud bilang magulang, di ba?